Kasuwabe, this is the 2024 Kia Sorento. Nais ko munang pasalamatan ang Kia Motors Philippines for letting me experience this mid-size crossover SUV. Sa lahat kaswabe ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. The unit price is 2.6 million pesos. Anyway, this is one of the best known and best-selling Kia automobile across 4 generations kaswabe that started noong 2002. And also, sinishare niya ang same entry platform together with the Hyundai with their front-wheel driven and mid-size SUV. So on this video kaswabe, let's check everything kung ano ang impressive sa kanyang exterior details, interior features. Then after that, let's get behind the wheel para kunin natin what kind of dynamics and performance ang kayang ibigay ng isang family-oriented SUV from Kia. Kaswabe, let's begin. Kasuwabe, starting sa kanyang front fascia, and ito ang pinakapaborito ko sa kanya when it comes sa exterior styling. Kung titingnan natin, modernized na tiger nose grille. Pero pag binanggit mo kasi yung Kia, parang pag pinakinggan mo mild, soft, ang itsura dito, it has that masculine presence para bawiin yon, not trying to impress katulad ng mga rivals niya na JDM, mga European, na pagkalaki-laki at pagkalapat-lapad ng mga front grills. Simple lang, di ba? Lalaking-lalaki yung datingan nito. So, ito yung bago natin na Kia badge. Meron kang camera rito because available ang ating surround camera compared mo sa kanyang lower trim level na hindi available doon. So, usapan sa kanyang front bumper pa rin. You have opening here and meron kang air breather na functional doon sa kanyang mga front aprons. Anyway, kaswabe, the ground clearance is doing nice. Yung main headlights natin, meron kang eyeliner na LED DRL. Then, ang head scratcher ko rito, it has 4 housing para doon sa headlights natin. Pero kung i-check mong mabuti, LED reflector lights lang pala yun. Sana mas na-optimize na lang nila yun at nagkaroon man na kahit mga 2 or 3 na projector bulb, pero hindi natin alam, baka sa ibang bansa lang available yon. I don't have any idea, kaya naman, next detail tayo. Kasuwabe, looks very tough sa kanyang side profile. Mukha siyang Korean na bodybuilder. Ang macho eh. Oh. Yung hugis niya, nagustuhan ko pa rin. You have a black plastic cladding dito sa kanyang wheel arches, 19-inch alloy wheels na meron kang mga black panels, so two-tone yung pinaka-styling niya. Unorthodox platform dito. Hindi ko alam kung para saan to. Wala naman mga functional vents kasi nandun sa ilalim para sa brake cooling. Power folding side mirrors na meron kang mga side markers. Brushed aluminum trim on the waistline. And sa ating door handle, you have that smart entry na technology once na ang key fob, of course, ay nasa katawan mo. And pag nighttime, meron na rin siyang magandang illumination dito sa pinaka-uka na to. So pipindutin lang natin yan para open and close. Para dun sa key fob, mas magkaroon tayo ng shortcut. And you have a brushed aluminum fin breaker sa kanyang ABC C-pillar. So eto, nagpadagdag lang para poging aesthetics. Nga pala, ang fuel door cap natin nasa left side na umaabot ito pag full tank kaswabe ng nasa 850 liters. I don't know kung nakita ako ng ganun, pero sa mga luxury na SUV and even sa mga sports car, usually nagre-range lang ng 400 to 600. Kaya yun yung maganda niyan. Pag full tank mo to, napakalayo ng pwede mong puntahan. Anyway, rear fascia naman tayo. If you will check closely kaswabe, hindi naman ganun katangkaran ang ating Kia Sorento. My height is 5'10 and a half, but the great thing is napaka-roomy ng kanyang cabin. This is your rear spoiler integrated, ang iyong mahabang third brake light. Yung antenna natin, hindi siya shark's fin, pero okay lang. This is your modernized na Kia badge, Sorento script, and kung whole platform ng kanyang rear fascia, ang macho pa rin tingnan. Gusto ko lang bigyan ng papuri yung mga tail lamps natin kasi usually yung other SUV, di ba? Kung titingnan mo ito, patayo at least yung tail lamp niya. Yung iba kasi pahiga. So hindi masyadong nagko-complement dun sa pinaka-boxy na frame ng isang SUV. Siyempre pag SUV, di ba, ang lapad tingnan. So ito, mas bumabagay siya. Pero yung style ng mga rear lights natin, mukha siyang logo ni Kyrie Irving na luma from Nike. Kasi ngayon, iba na yung brand niya, di ba?
napansin ko lang, nandun sa ilalim yung pinaka-tailpipe niya. So once na inopen natin, you have a rubber switch. So electric ang ating tailgate. Nakaliyad lang yung mga third row natin. So dito, meron kang extra storage and tools. Pero ang maganda niyan kasi, may press switch ka lang dito para i-fold yung second row seating natin. So yung space behind ng third row, ilalagay ko na lang, I think nasa 100 plus. Behind second row naman is nasa 616. Then behind first row naman is nasa, I think, more than 1,000. Beneath the skin of this Kia Sorento is a 2.2-liter inline-4 turbocharged diesel engine. This gives 202 horsepower and 441 Nm of torque. Mated siya ng 8-speed dual-clutch automatic transmission without shift paddles and front-wheel driven ito. So pag kukunin natin ang kanyang dynamics ng 0 to 100, pag gusto mo lang malaman, that's 9.2 seconds and ang top speed is 205 kilometers per hour. Well, the fastest Kia Sorento is 0 to 100, 8.0. Yun naman yung V6 version niya. Anyway, we are done here. Lipat naman tayo inside the cabin. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Yan. Dali lang pumasok. Nakita niyo yung pwesto ko kanina, kaswabe. Hindi ito nakatodong push backwards. I mean, normal sitting position ko as a pasahero, pero yung tuhod ko ang layo pa bago dumikit dun sa first row seating. So, ibig sabihin, kahit nasa third row seating ako, malapit man humalik yung tuhod ko dito sa second row natin. Pero alam mo, pwede pa rin ako magtagal dito maski mga 2 hours na travel time. Well, compared sa other mid-size SUV na napaka-awkward ng seating position, eto, okay lang naman. Basta kinakailangan yung headrest dito sa likod. Hindi lang tumatama sa upper part ng ating likod kasi nakangawit. So, iangat lang natin yung headrest. Mukhang mas marami pang magagawa dito or mga features compared dito sa second row. Pero isa-isahin natin, okay? Una sa lahat, you have your own climate control. Meron kang circular knob dito for adjustment ng plus-minus. Tapos pwede mong i-off. So, ibig sabihin, meron kang control para sa iyong sariling rear AC. You have cup holders on both sides and pwede mong ilagay ang phone mo dito kasi meron kang malalim na rectangular deep space, okay? Para naman sa mga taong kinakailangan ng charger, you don't have any USB ports here. Pero don't worry kasi meron ka naman 12 volts. Manghiram ka na lang doon sa driver. You have a small window na para makita mo kung ano ang outside world. So, andito ang vents natin. And to move yung second row and third row, actually may switch dito pero ginagamit ito pag nandun ka na sa cargo space. Kasi hindi mo naman na kailangan yung switch here kasi nakita nyo kung paano ako pumasok kanina. Just one simple button lang to press and yung second row seating natin, both left and right, is makaka-access na para mag-move forward.
Check this out. One press, it moves forward. Di ba? Ayan oh. Ang luwag na. May mga tie points tayo sa bawat gilid. And dito naman, parang may pwede kang isabit. Mas functional na siya pag kinakailangan mo i-flat yung third row seating natin. Kaswabe, welcome sa ating second row seating. First of all, this is my position na. Alam mo yung kaninang nasa third row ako, hindi pa umalik yung tuhod ko. Pero ito, pinakasagad papuntang ilalim. Pag in-adjust pa natin yan, ibig sabihin, yung nasa third row, mas maluwag pa siya doon. Okay? So, diretso lang natin to, ganyan. Marami tayong mga extra na lagayan dito, like the cup holders. Di ba usually nasa armrest lang yan, okay? May dalawa kalalagyan dito, pero yan, tupin na natin. Sa door panel, meron kang extra na lagayan, o cup holder or bottle holder. Pero dito sa kanyang door bin sa ilalim, I think hanggang 500 ml lang ang kayang i-allocate dito. Sa seating natin, meron kang nakahiwalay na cargo net, then this is your rear pocket. So, usually, other automobiles, rear pocket lang ang meron na, ito, stretchable, very clean naman. Pero ito, at least dalawa ilagayan natin. Meron kang vents, tatlo ang USB Type A natin dito. Pero sana yung nasa baba, ginawa na lang nilang Type C. Dahil alam naman natin, ang era ngayon, di ba, nagbabago na talaga. So, meron kang mga lagayan dito. Pati dito sa center console, meron kang 12 volts. Ang ganda, kasi yung platform dito sa gitna, ang baba lang. Ganyan, no? Hindi ka may istorbo. If you are here at gusto mong bigyan ng adjustment yung mga nakaupo dito, meron kang electric adjustment ng upuan natin na nasa side buttons lang ang pipindutin. So, it can be the backrest and mismong pinaka-seat yung ina-adjust natin. Transfer naman tayo sa driver cockpit. Siyempre, hindi lang basta-basta ang ating mga styling elements. Parang naalala ko yung Kia Carnival. Grabe, na-in-love ako doon. Pero simulan natin, you have an open pore wood trims dito and bright satin na mga design cues. Napakaaliwalas tingnan, no? Tsaka hindi ito yung laminated wood na usually sa mga traditional, yun yung ginagamit. Kaya mas nagiging cheap yung quality. Pero para sa akin, ito mararamdaman mo talaga yung bawat haplos ng mga wood dito, di ba? You can knock on it. Diba? Pag meron kayong pinag-usapan, knock on wood. Anyway, ang manibela natin, wala lang akong makitang shift paddles because this is a sport utility vehicle. Sana nagkaroon lang siya, pero okay lang naman ang diameter natin. This is leather wrap, pero manual adjustment lang ang manibela. 12.3 full digital instrumentation at alam ko, first in Kia automobile ang pagkakaroon niya ng full LED. Ngayon, ang nakaka-attract sa vibes nito is pag nagpalit ka, of course, ng ating drive modes. Sport, Eco, Normal, and yung Smart, which is nag-a-adapt siya depende kung anong klase ng karakter ang ibinibigay mo sa ating automobile. Every time na bubuksan mo yung mga lights mo, meron ka na talagang palatandaan at meron kang mga indication. Ang nakakabilib pa rito, yung bawat power folding mirror natin, kung sa iba, yung traditional rin, yung orange lighting na indication. Dito naman, yung mismong warning sign na merong triangle ganon, tapos by exclamation, at kulay pula. Mas nagiging alerto yung mga mata natin. Touchscreen monitor is we have Apple CarPlay na wireless. Yun yung maganda dyan. So kakagamit ko lang kanina rito kaswabe. You have your own climate control. So touch screen ang style dito. Wala naman siyang haptic feedback. Premium looking toggle switches for the temperature, then yung air vents natin, very eye-catching kasi ibang-iba yung itsura niya. Okay? Para siyang merong intake tsaka outtake. Kasi tinitingnan ko kanina, meron dito sa taas, pati pala dito sa baba, meron din. Pero para i-turn off mo, yung pinaka nasa baba niya, adjustment, nandito sa taas. Seats natin, all are power adjusted, pero dito sa driver seat is 8-way plus 4 sa ating lumbar. Then, meron kang memory and cooling and warm seats is adjustable. Makikita lang natin sa ating center console, ang ganda ng pagkaka-laid out dito. You have 3 stages, pero syempre, hindi mo lang siya pwedeng pagsabayin. Hindi ko magets yung iba kung bakit meron silang sabay. Diba? Parang nagkontrahan lang. Pati dito sa ating passenger seat, pero wala siyang
lumbar adjustment kaswabe. So here sa ating center console, yung style ng ating mga cup holder is parang doon sa front grille natin na Tiger Nose, which is shape siya ng hourglass. Lalagyan ka ng coins, lalagyan ng phone is here, e-brakes ang gamit natin, pwede mong ilabas yung ating camera. Pero pagdating doon sa mas lower trim level niya, we don't have any 360-degree camera. 3 USB ports, katulad dito sa ating second row. Pero sana nagkaroon nga ng update na at least yung isa USB Type-C. Ang armrest, kahit papano, malambot-lambot naman. You have tray. Yan. Lalagyanan ng money, yung card natin, at malalim ang ating center storage. Wala ka lang ditong cooling vents. Dalhin ko naman kayo sa ating ride experience with the all-new Kia Sorento. Kaswabe, we are driving the Kia Sorento SX front-wheel drive. Meron muna akong babanggitin ng mga notable features sa ating 12-way power adjuster na seats. Siyempre, pag pinress mo, hanapin mo yung pinaka-posisyon and anong komportable para sa'yo na posture while driving. But the brainy thing here, yung magandang technology ng ating Kia Sorento is nakikita mo sa iyong touchscreen infotainment system kung anong direksyon yung tinatahak mo when you are giving an adjustment sa upuan. Like those gauge cluster natin, di ba, yung mga wiper, ilaw, drive modes, nakikita mo yung selection. Dito rin, you are not blinded. Importante pa rin yun, di ba? Ang galing. Yung softness ng ating mga upuan, this is a 7-seater. So, same naman sila lahat. Maganda yung body lines. Yung side bolsters natin, hindi lang ganun ka-tight talaga. Kasi some others, very tight. Diba? Pasok na pasok yung likod ko. Pero ito kaswabe, nagtataka lang ako, hindi siya ganun kalambot. Siyempre, hinahanap natin sa isang sport utility vehicle is yung very mild, very tender yung nasa likod. Ito, may pagkalutong lang ng konti pero hindi naman nakakangawit. I mean, na-surprise lang ako. So, ginamit namin to sa outing kaswabe. 6 na adults, 2 children, syempre kasama ang aking baby. Grabe kaswabe, alam mo, the driving performance is very great. Compared to now na nag-iisa ako, alam mo, yung hatak niya, ganun pa rin kalakas. Some other na mga sasakyan, di ba, pag marami kayo, iba na yung ibinibigay niya, nabibiti na sa power. Pero ito, lakas pa rin. Umabot kami ng more than, ako for the service lang kaswabe, umabot ako dito ng 140 kilometers per hour, 150. Of course, tinetest ko para makita ko gaano ka-chill pag dinadrive ito. Grabe, hindi mo mapapansin na ganun ka nakabilis kasi napaka-stable ng kanyang makina. Okay, hindi nahihirapan yung makina. Ang ganda ng 8-speed automatic transmission natin. Wala siyang hinahabol. Wala siyang roar na parang, alam mo yun, naghihingalo na siya. Balanse talaga pagdating sa steering wheel. Walang vibration. It loves to chill kaswabe ng mabilis na drive. And very silky smooth ng kanyang gear shifting. Hindi mo mapapansin na nagbabago ka na pala ng gear ratio natin kung nag-upshift. Yung downshift hindi ko lang masyadong napapansin ngayon. Pero ang ganda. Nung NVH niya, ginawa talaga ito kaswabe para mas magkaroon siya ng better handling compared dun sa predecessor. And mas nimble ang ating Kia Sorento. Ramdam ko naman talaga na napakaliksi nito because nag-less siya ng weight ng 3%, that's 119 pounds compared sa dati, and mas naging rigid nga pala yung platform natin. Yung tensile strengthness nito, kaya every time na in case lang nakunwood tayo, meron naman tayong open pore na wood trim dito. Pag na-aksidente ka, kumbaga mas matibay yung pinaka-platform ng ating Kia Sorento. Speeding up sa kanyang drive mode kaswabe, I mean comfort, wala kang wala kang mairereklamo dito napakabilis ng kanyang response, fast yung pacing talaga, walang bitin. Hindi ko lang alam pag 0 to 100 kung gaano yung delay, pero once na nice and steady ka na nagda-drive, di ba? Ayan maganda yung response niya kaswabe. Nilagay natin sa smart. Ayan ang paborito ko. I mean, the technology of Kia and Hyundai, dun talaga ako na in love. I mean, nakakapag-adapt siya kung anong klase ng driving style, driving speed,
or gaano ka kagalit sa accelerator natin. Kasi usually, di ba, pag nag-sport ka, nasa highway, tapos biglang nag-low speed, cruising ka, so mararamdaman mo pag naka-sport, nagja-jerk kay parang may tumutulak sa'yo. Tama? Kasi nakaganon kang drive mode, mas aggressive. Pag maka-eco ka naman or normal, while cruising, perfect yung blend niya. Pero pag nagbabilis ka, nabibiti naman ang bagal nung, di ba, nung transition ng RPM. Ito yung Smart Kasuabe. Wala ka nang kinakailangan na palipat-lipat pa. Automated na siya kung ano ang ginagawa ng iyong mga brain cells kung gusto mo magbabilis or magbabagal. May indication dito na nagbabago rin yung kulay para malaman mo, di ba, nag-smart ka. So, naka-mindset ka, naka-smart. Pero pag gusto mong malaman kung nag-i-eco ka ba or nag-i-sport or aggressive driving ka, magbabago yung pinakakulay niya depende doon sa drive mode. And one more thing, Kasuabe, medyo hindi ko lang masabi na when it comes sa kanyang damping system, napaka-average lang ng comfort niya. Hindi siya yung nice and very smooth when it comes sa mga rough roads or speed bump. Pero kaya pa rin naman i-absorb ng mga pasahero and driver. I mean, siguro yun, konting enhancement pagdating doon sa bagong facelifting, mas makuha sana natin yun. Talking about its steering wheel character, Kasuabe, may pagka-spongy na effect. Once na nagmaneuver ka sa left or right, di ba, parang may laban lang siya. Binabalik ka niya kagad sa gitna. Hindi ka naman magkakaroon ng hesitation na bawiin kasi madali naman i-control yung ating manibela. Last ko rin na nagustuhan talaga sa technology ng Hyundai and Kia is yung blind screen monitor natin, which is dito sa mga speedometer and tachometer, nagta-transform siya into another screen. So pwede kang tumingin dito sa side mirror or dito sa gauge cluster pag nakatapao ka katulad ng kabayo na hindi mo na kinakailangan mag-waste ng energy pumunta sa kaliwa or kumanan. Did you know, Kasuabe, na very smart ang kanyang fuel consumption? Yung una kong 100 kilometers na travel, alam mo, puno ito di ba, kasama yung family. Impressive kasi 16.5 kilometers per liter. Ang bigat na namin noon. Minsan, nag-sport pa ako, tapos smart na drive mode. Then, currently, isosoli ko siya ngayon, di ba, 850 liters yung pinaka-fuel tank capacity. 347 na lang yung remaining niya. At least bandang kalahati pa rin. Currently, dito ako sa highway, 42 kilometers. Ang average natin ay 18.4, tumaas pa. Nung kinukunan ko siya rito is 18.0 and 18.1. Akala ko, ang best nito is nasa 13 to 14. Kaya, I love it. Pa rin pala, nakalimutan ko, pag minamaneho mo ang isang Sorento, magugulat ka. It's like driving a muscle car family SUV. Okay, yung makina niya, wala siyang fake sound amplifier dito sa cabin. Pero yung tunog ng makina, ang macho Kahit naka-comfort, ganun pa rin. Pag inilagay mo sa smart, sa sport, di ba? Ganda ng response, ganda rin ang tunog ng makina niya. Nakakaaliw siyang i-drive, Kasuabe. Hindi mo akalain na, alam mo, pag sinabi mong Kia, alam mo, ang liit-liit Pero yung ibinibigay niya palang dynamics, di ba? Pang macho and pang brusco. So, that's why, para sa akin, yung kapatid ko talaga, etong Kia Sorento, nasa list niya to ng mga gusto niyang SUV. And even me, di ba? Ang ganda ng experience natin dito. Meron kang pasahero na halos 8, walang pinagbago sa hatak, di ba? Ang ganda ng makina natin, ang ingay ng truck doon, naka-istorbo. Anyway, gusto kong pasalamatan ang Kia Motors Philippines, Ma'am Katsi Manahan. Maraming salamat. Alam mo yan, if you need more infos, Kasuabe, lalagay ko lang dyan sa pin comment below. Get some merch kasi last batch na yan, Kasuabe. Air Spencer, binabati ko. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka when time comes na nag-a-upload tayo ng mga luxury car reviews natin here in the Philippines. So, yun lang, Kasuabe. Maraming salamat. God bless. More power and performance.